Wala na sa Malacanang ang kasunduan para sa pagsasaayos at modernization ng NAIA. Pero hindi lang airport ang magbabago, kundi pati biyahe ng mga pasaherong pupunta rito. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Joseph Morong at Ivan Mayrina. Brownout, palyadong aircon, mga pesting dagat surot, mga kahiyahiyang kwentong naidikit sa pangunahing airport ng bansa na ilang beses na rin napasaba sa mga listahan ng mga worst airport sa mundo. Pero inaasahang matutuldukan na raw yan matapos pirmahan kaninang umaga sa Malacanang ang Public-Private Partnership Agreement ng Department of Transportation at ng nanlalong concessionaire na San Miguel Corporation at SAP and Company Consortium. I urge the San Miguel Corporation and Company Consortium to fulfill its commitments to this PPP project. This undertaking is not just about revenues. That will be remitted to Treasury alone, but resources invested in the airport, and in many ways, it is an investment in our future. Within 6 months from September 2024, we aim to elevate your airport experience. The government is expected to generate 900 billion pesos in revenues from this deal over the 15-year concession period extendable by another 10 years. This means that the government is guaranteed a healthy income stream. Nakuha ng San Miguel ang kontrata matapos ito mag-offer ng 82% na revenue share sa gobyerno. Sa ilalim ng kasunduan ng pribadong concessionaire na ang magpapatakbo ng NAIA na bubuhusan ng mahigit 170 billion pesos para sa rehabilitasyon at modernisasyon. Uunahin daw ng consortium pag-take over nila ang pagkukumpuni ng mga electrical system, generator, air conditioning at pasilidad ng airport. Sa Setyembre ngayong taon, mag-take over ang consortium sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport at ayon sa consortium, hindi na kailangang palitan ang pangalan ng airport. 1987 nang gawing Ninoy Aquino International Airport ang dating Manila International Airport sa bisa ng Republic Act 6639 matapos paslangin sa tarmac si Noy Senador Benigno Ninoy Aquino noong 1983. Huwag na natin pakialaman yung mga pangalan na yan kasi politika na yan, marami na magagalit dyan. Ang askasuin lang natin yung pagre-repair, pagre-rehab para mawala yung mga nirereklamo ng tao. Kabilang sa mga inaasahang pagbabago ang dagdag na terminal sa lupa ng Philippine Village Hotel sa loob ng 3 taon na kayang maglaman ng 35 million na mga pasahero. Magkakaroon ng walk-a-lator o access road sa pagitan ng Terminal 1 at 2 at mga car park buildings sa 3 terminal. Para iwas traffic naman papasok ng airport, gagawa ng 3 lane na bypass road mula sa Skyway sa Magallanes diretso sa NAIA Terminal 3 na inaasahang matatapos sa March 2025. May bagong OFW lounge na may libreng snacks. Imo-modernize din ang mga X-ray machine at gagamit ng QR codes. Sa pag-check-in, gagamit din ng visual docking system. Itataas din kalaunan ang kasalukuyang 550 pesos na passenger terminal fee na isusunod daw sa rate na itinakda ng Asian Development Bank. Aminado si Ang nasagad na ang kapasidad ng NAIA kaya oras na magawa ang Bulacan International Airport na 100 milyong pasahero ang kapasidad, doon pwedeng ilagay ang susobra sa NAIA. Oras na mag-take over ang consortium, magiging regulator ang Manila International Airport Authority o MIA. The whole operations will be for the responsibility of the operator. Yung airport police for one becomes the responsibility of MIA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.